Ang pelikulang ito ay pinamagatang Escape Plan. Hello po muna sa lahat ng nanonood, maraming salamat po sa suporta. Sa isang kulungan sa Colorado, isang bilanggo na nagngangalang Ray Breslan ang nagsunog ng pahina ng Bible. Gamit ang abo ay may iginuhit siya sa pader. Binalaan siya ng isang inmate na may aatake sa kanya sa labas kinabukasan. Bago pa maunahan ay sinugod niya ang mga ito. Nasaksak niya sa dibdib ang isa sa kanila. Dahil dito ay pinarusahan siya at dinala sa isolation room. Sa loob ay masusi niyang pinag-aralan ang paligid. Sa paglipas ng araw, nalaman niya ang routine ng mga bantay. Kung kailan sila umaalis sa pwesto para manigarilyo. Gumawa siya ng bola mula sa papel at pinagdikit-dikit ito. Ang balot ng gatas na ibinigay sa rasyon ay tinanggalan niya ng plastik. Tinawag niya ang bantay para magtanong ng oras. Saka umupo at nagbilang kasabay sa galaw ng orasan. Sa labas ay may isang babae ang dumating. Pinasabog nito ang sasakyang dala gamit ang remote. Nagmamadaling pinabalik sa selda ang mga bilanggo. Tiningnan sa CCTV ang nasa loob ng Bartolina at nakitang kumpleto naman. Pero nang puntahan ang selda ni Ray ay wala siya doon. Makikita na nag-disguise siya bilang bumbero. At ngayon ay nakasakay na sa kotse kasama ang babae kanina na si Abigail, at isa pa nilang kasamahan na si Hush. Ibinaba siya ng dalawa sa harap ng isang tindahan. Binigyan ng barya saka iniwan na. Tumawag siya sa telepono para sabihin ang salitang showtime. Maya-maya ay napalibutan na siya ng mga pulis at muling inaresto. Kampante siya dahil nandoon si Lester Clark na tutulong sa kanya. Sa presinto ay kinausap nila ang Chief Warden. Dito ay napag-alaman na si Ray at Lester ay magkasama sa negosyo. Isang independent security agency ang pinapatakbo nila. Kinontrata sila ng Federal Bureau of Prison para subukan ang integridad ng maximum prison sa buong bansa. Sinasadya ni Ray na magpakulong para suriin ang seguridad at kahinaan ng isang kulungan. Sa katunayan ay 14 na kulungan na ang nagawa niyang takasan. Isinalaysay niya kung paano nga ba niya natakasan ang ganito kahigpit na kulungan. Una ay pinag-aaralan niya ang layout. Sa ganitong paraan ay nalalaman niya ang kahinaan. At sa kaso ng kulungang ito, ang solitary area ay nakadikit sa fire garage na hindi secured. Sinadya niyang mapaaway para makapasok sa Bartolina. Dito ay pinag-aralan niya naman ang routine ng mga bantay. 7 minuto kada araw ay wala sa pwesto ang mga ito. Pumili siya ng araw at oras ng pagtakas at isinulat sa papel para mabasa ng mga kasamahan. Gamit ang plastik ng gatas na idinikit niya sa lock ng pinto, ay nalaman niya ang passcode nito. Nilagyan niya ng binilog na papel ang bintana para hindi ito sumara ng maayos. Kaya nagawa niyang maabot at mabuksan ang pintuan. At dahil nasa labas ang mga bantay ay nagawa niyang ibalik ng ilang minuto ang kuha ng CCTV. Nakalabas na siya ng kulungan, bago pa man sumabog ang sasakyan. Nagsuot ng damit pambumbero at sumabit sa ilalim ng fire truck. Hindi makapaniwala ang warden na bagsak sa security ang facility nila. Sumunod na araw ay balik sa opisina si Ray. Dito ay may naghihintay na bagong kliyente sa kanya. Siya ay si Jessica Miller, isang abogado galing CIA. Gumawa kasi ang gobyerno ng isang lihim na kulungan para sa pinakamasasamang tao sa bansa. Kung saan walang paglilitis na gagawin. Dadalhin ang mga kriminal sa nasabing kulungan, at palalabasin na bigla na lang silang naglaho ng walang anumang bakas. Kailangang masiguro na secured ang kulungan bago magbitaw ng pera ang mga private investors. At si Ray ang napili nila na pumasok at subukan ang seguridad ng nasabing kulungan. Ang problema, hindi nila pwedeng malaman ang lokasyon nito. Tutol si Abigail at Hush dahil masyadong delikado ang trabaho. Pero si Lester ay interesado dahil sa malaking offer. Mula sa dating 2.5 milyon na bayad kay Ray ay 5 milyon ang matatanggap niya. Labag man sa patakaran ng kanilang kumpanya ay tinanggap niya ang trabaho. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan bilang si Anthony Portos na isang terorista. Ang kontak niya sa loob ay si Warden Roger Marsh. Ibinigay ang kanyang evacuation code para ligtas siyang makabalik. At nilagyan ng tracking device sa braso. Lumabas siya at naghintay ng sundo. Isang sasakyan ang huminto sa harap niya at sa pilitan siyang isinakay. Tinanggal ang tracking device sa braso niya kaya nawala ang kontak niya sa mga kasamahan. Tinurukan din siya ng gamot kaya nawalan siya ng malay. Isinakay siya sa helikopter. Dito ay may naaninag siyang lalaki na ginugulpi. Ilang saglit pa ay inilaglag ito sa pinto. Nang muli siyang magising ay nasa loob na siya ng kakaibang kulungan.
Ang bawat selda ay gawa sa salamin na nakabitin. Ang mga bantay ay nakasuot ng itim na maskara. At may malaking kamera ang umiikot sa paligid. Inilabas siya sa selda at dinala kay Warden Willard Hobbs. Hinanap niya ang contact na si Warden Marsh pero walang ganoong pangalan doon. Sinabi niya din ang evacuation code niya pero tinawanan lang siya, at sinabihan na hindi na siya makakalabas pa sa lugar na yon. Sa oras ng break ay pinalabas ang lahat ng bilanggo. Ang sinumang hindi sumunod ng maayos ay ginugulpi. Ang kanilang mga suot ay may barcode ng kanilang pagkakakilanlan. May grupo na lumapit at hinamon si Ray. Pinilipit niya lang ang kamay ng leader at sinapak ng malakas sa mukha. Isang inmate ang nagsalita at nag-atrasan ang lahat. Siya ay si Emil Rothmeyer. Nilapitan siya nito at gustong makipagkaibigan. Nagpakilala bilang tauhan ng Most Wanted na si Victor Mannheim. Kilala bilang Robin Hood dahil sa pagnanakaw sa mayayaman na ipinamimigay sa mahihirap. Hindi siya interesado sa mga sinabi nito. Ipinatawag naman ni Hobbs ang tauhan na si Drake para sirmunan tungkol sa lalaking nilaglag nito sa helikopter. Sa kanilang usapan ay malalaman na karamihan sa mga nakakulong doon ay hindi kriminal. Tumatanggap sila ng malaking pera mula sa mayayaman para sa illegal na trabaho. Sa paglipas ng araw ay patuloy na pinag-aaralan ni Ray ang layout ng kulungan. Habang si Emil naman ay nakamasid sa bawat kilos niya. Napansin nito ang pagiging mapanuri niya kaya nag-alok ito ng tulong. Sinamantala niya naman at hiniling na makapasok siya sa isolation area. Walang sabi-sabi ay sinapak siya nito. Gumanti siya pero bali wala ang suntok niya. Nagkunwari silang nag-aaway. Sa ganitong paraan makakapasok sila sa isolation room. Lumapit ang mga bantay at kinuryente sila. Saka dinala sa Bartolina. Sobrang init sa loob at napakaliwanag, kaya wala siyang maaninag. Pero pinilit niyang kapain ang lapag para pag-aralan ito. Paglabas sa Bartolina ay sinuri siya ni Dr. Kyrie. Tinanong niya ito tungkol sa kinaroroonan nila pero bago nakasagot ay tinawag ito ni Drake. Nang muling magkita ay nagpalitan ng impormasyon ang dalawa. Habang nag-uusap ay may iginuhit si Ray sa lamesa. Humingi uli siya ng pabor kay Emil. Kailangan niya ng bilog na metal na gagamitin nila sa pagtakas. Kaya hiniling ni Emil sa bantay na dalhin siya kay Hobbs. Sinabi na magbibigay siya ng impormasyon tungkol kay Victor Mannheim. Binigyan siya ni Hobbs ng 10 segundo para magsalita. Pero inasar niya lang ito hanggang sa maubos ang ibinigay na oras. Sa galit ay nilagyan siya ng hose sa bibig at nilunod ng tubig. Tumigil lang ang mga tauhan sa hudyat ni Hobbs. Nagawa niyang makuha ang bilog na takip sa lapag bago siya maibalik sa selda. Palihim niyang ibinigay kay Ray ang nakuhang takip. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Ray ang lahat ng tungkol sa pagkatao niya. At ang tunay niyang pakay kung bakit siya nandoon. Hinala niya na nabasa ni Hobbs ang libro niya kaya hindi siya makatakas doon. At may sumasabotahi sa kanya kaya hindi siya makalabas. Isang pabor uli ang hiningi niya kay Emil. Kailangan nilang bumalik sa Bartolina. Napag-alaman niya kasi na ang Bartolina ay gawa sa bakal na ginamitan ng aserong revet. Kapag sobrang nainitan ang bakal ay mag-e-expand ito. Gamit ang toothpaste at ang metal na nakuha ni Emil ay matatanggal niya ang mga revet. Kaya naghanap uli ng gulo si Emil. Nilapitan ng Muslim na si Javed at ininsulto ang nanay nito. Sinugod siya ng lahat ng mga Muslim na nandoon. Kumuha si Ray ng tinapay at sumali sa kaguluhan. Ilang sandali lang ay inawat na sila ng mga bantay. Muli ay inilagay sila sa Bartolina. Tiniis niya ang sobrang init at inumpisahang tanggalin ang mga revet. Tinakpan niya ng katawan para hindi makita sa kamera ang ginagawa niya. Nang matapos ay kumatok siya bilang hudyat kay Emil. Nagsisigaw naman si Emil para makuha ang atensyon ng mga bantay. Gamit ang tinapay ay tinakpan niya ang kamera. Natanggal niya ang takip sa lapag at bumaba sa hagdan papunta sa ilalim. Nakakandado ang pinto kaya sa mga tubo siya dumaan. Nahawakan niya ang mga wire at naputol ito. Sumabog din ang ilang tubo ng tubig. Tuloy siya sa pag-akyat hanggang mabuksan niya ang pintuan palabas. At natuklasan na nasa malaking barko sila sa gitna ng karagatan. May mga gwardya sa itaas kaya dali-dali siyang bumalik sa loob. Habang pababa ay natamaan siya ng tubig kaya nalaglag siya. Dahil bahana ay hindi siya nasaktan. Inabot na din ng tubig ang mga Bartolina kaya pinalabas ang mga nandoon. Pinilit niya na makaakyat pabalik sa kanyang selda, at maibalik ang takip sa lapag bago dumating ang mga bantay. Sa kabilang dako, ilang araw nang hindi mahagilap ni Hush at Abigail si Ray. Nalaman nila na nakahold ang bayad sa kanya kaya pinuntahan nila si Lester.
Sinigurado naman ng lalaki na walang anumang magiging problema. Sa pagsisiyasat ni Hobbs sa nangyaring insidente ay may nakita siyang revet sa bartulina ni Ray. Kaya nag-umpisa siyang maghinala. Tinawagan niya si Lester para tanungin. Sinabi naman ito ang lahat ng tungkol sa totoong pagkatao ni Ray. Si Lester ang nasa likod ng pagkakakulong ni Ray doon. Ibinili nito na siguraduhing hindi na makakaalis pa si Ray sa kulungan. Nabanggit din ito ang tungkol kay Victor Mannheim, na ipinahahanap ng lahat ng bangko sa buong mundo. Nakaimbento kasi si Mannheim ng isang system na kayang sumira sa security ng mga bangko. Sa utos ni Lester ay pinaginitan ni Hobbs si Ray. Araw-araw siyang ipinagugulpi kay Drake. Hanggang sa manghina na siya at hindi na makakilos ng maayos. Nawalan na din siya ng pag-asa na makakalabas pa sila doon. Sinisikap naman ni Emil na palakasin ang loob niya. Naikwento niya dito ang tungkol sa personal niyang buhay. Kung bakit pinili niya ang ganitong klase ng trabaho. Dati siyang prosecutor at marami nang naipakulong. Ngunit ang isa sa mga ito ay nakatakas sa kulungan. Naghiganti sa kanya at pinatay ang kanyang buong pamilya. At ang drawing na paulit-ulit niyang iginuguhit ay ang huling alaala niya sa kanyang anak. Mula noon ay inilaan niya ang buhay niya para siguraduhing secured ang lahat ng kulungan. Dahil sa panghihikayat ni Emil ay nabuhayan uli siya ng loob. Pilit nilang pinag-aralan ang routine ng mga gwardya, na mahirap gawin dahil sa nakamaskara at pare-parehong suot ng mga ito. Sumunod ay kailangan nilang malaman ang kinaroroonan nila. Kaya sinaksak siya ni Emil sa hita para dalhin siya sa klinik at makausap uli ang doktor. Takot itong magsalita kaya gumawa na lang siya ng paraan. Nagpatihulog siya para makuha ang ilang gamit na nasa lamesa. Pagbalik ay ibinigay sa kanya ni Emil ang ballpen at salamin na hiniling niya, na inagaw pa nito sa isang bilanggo. Gamit ang mga nakuhang bagay ay gumawa siya ng sextant, para malaman ang kanilang lokasyon base sa posisyon ng mga bituin. Napansin ni Drake ang kakaibang kilos ng dalawa kaya pinapuntahan sa mga bantay. Naitago naman ni Emil ang mga gamit bago pa kunin ng gwardya si Ray. Kinausap uli siya ni Hobbs at sinabing alam na nito ang tunay niyang pagkatao. At ang libro niya ang ginamit bilang guide sa paggawa ng kulungang iyon. Sinabi din na may nagbabayad sa kanila ng malaki para hindi na siya makaalis pa doon. Pinagbawalan siya na makalapit kay Emil. Sinabi niya naman na may alam siyang impormasyon tungkol kay Victor Mannheim. Nagka-interes si Hobbs dahil sa mas malaking pera ang nakapatong sa ulo nito. Nagkasundo sila na palalayain siya kung tutulungan niya ito na mahuli si Mannheim. Ipinaalam niya kay Emil na may bago silang plano. Bibigyan niya si Hobbs ng mga peking impormasyon tungkol kay Mannheim. Ibinilin niya na ibigay kay Joved ang sextant kasama ang pangako na makakatakas ito kung makikipagtulungan sa kanila. Pumayag naman si Joved at kaagad na kinausap si Hobbs. Sinabi na may mga bilanggo ang nagbabalak na tumakas. Kapalit ng impormasyong ito ay hiniling niya na makaakyat sa taas ng barko para magdasal. Gamit ang sextant ay nakuha niya ang kanilang lokasyon. Pinagtagpi-tagpi ni Emil ang mga nakuhang impormasyon. Ang uri ng klima nung nakalabas siya sa barko, at ang kasalukuyang petsa na sinabi ng bagong pasok na bilanggo. Napagtanto niya na nasa karagatan sila ng Morocco. Sumunod ay lumunok siya ng kung ano para makapunta uli sa klinik. Sinabi niya sa doktor ang tungkol sa libro na nasa mesa ni Hobbs at may ipinababasa siyang pahina. Nagaalangan man ay ginawa pa din ng doktor ang sinabi niya. Kinabukasan ay ipinatawag nito sa bantay si Ray. Nagtataka kung paano niya nalaman ang eksaktong nilalaman ng libro. Ipinagtapat niya na siya ang sumulat sa libro. Dahil sa nalaman ay pumayag ang doktor na tulungan siyang makatakas. Binigyan niya si Hobbs ng peking lokasyon sa kinaroroonan ni Mannheim. May 24 hours sila para kumilos bago mabunyag na peke ang ibinigay niyang impormasyon. Si Joved naman ay nagbigay ng tip tungkol sa mga nagbabalak tumakas sa araw na yon. Kaya mahigpit nilang binantayan si Ray at nakita na kinakatok nito ang dingding. Ayon sa code na nasa libro nagpapahiwatig ito na may tatakas sa Block C. Nag-email naman ng coded letter si Dr. Kyrie at ipinadala sa kampo ni Emil. Habang ang karamihan sa mga bantay ay pinapunta ni Hobbs sa Block C. Sinamantala ito ni Joved para magsimula ng riot. Lahat ng nandoon ay nakisali sa kaguluhan. Si Ray, Emil, at Joved ay inatake ang ilang bantay at inagaw ang kanilang mga baril. Habang nagkakagulo ang lahat, ang tatlo naman ay nakaakyat na sa taas. May 7 minuto lang sila para makahabol sa helikopter na tinawagan ni Dr. Kyrie. Pinatay ni Ray ang koneksyon ng lahat ng kamera para hindi sila makita.
Inakyat nila ang hagdan palabas ng barko. Ipinasara naman ni Hobbs ang lahat ng lagusan. Nang marating ng tatlo ang tuktok ay hindi nila nabuksan ang pinto. Naghanap sila ng ibang daan. Habang si Hobbs ay inutusan ng maraming bantay para habulin sila. Nakita sila ng mga ito at pinagbabaril. Napabagsak naman nila ang lahat ng nagtangkang lumapit. Kaya lang si Javed ay natamaan ng bala sa tiyan. Inakay nila ito at naghanap ng mapagtataguan. Mas marami pang bantay ang parating sa pangunguna ni Drake. Nakapasok sila sa isang silid at naisara ang pinto. Nagtataka na natuntun pa din sila kahit wala ng mga kamera. Napagtanto ni Ray na may motion detector ang paligid. Tinanggal niya ito na lalong nagpagalit kay Hobbs. Pinauna niya na umakyat si Emil at Javed dahil hahanapin pa niya ang engine room. Kailangang mapatay ang kuryente para bumukas ang lahat ng pinto. May 5 segundo si Emil para makalabas bago gumana ang generator. Ibinigay niya kay Javed ang hawak na baril saka umalis na. Dahil sa malubha ang lagay ni Javed ay tumanggi siya na sumama kay Emil. Kinuha niya na lang ang baril nito para abangan ang paparating na mga bantay. Matapos magpaalam ay umakyat si Emil sa hagdan. Habang si Javed ay napalibutan na ng mga kalaban. Nakipagbarilan siya at nagtamo ng maraming tama. Nilapitan siya ni Hobbs at tuluyang pinatay. Hinabol naman ni Drake si Ray. Inabangan niya ito at sinugod mula sa likuran, kaya nabitawan ang hawak na baril. Matagal silang naglaban. Sinakal siya at binugbog ng husto. Nakabawi naman siya dito. Naitulak niya ng malakas at nahulog sa hagdan. Namatay si Drake. Narating niya ang engine room at pinatulog ang technician. Saka pinatay ang kuryente ng buong lugar. Bumukas ang lahat ng pinto. Dumating ang helicopter na rescue nila. Pinaulanan nito ng bala ang nasa itaas ng barko. Si Emil ay tuluyang nakalabas sa pinto, at mabilis na tumakbo papunta sa nakalapag na rescue. Habang pinagbabaril ng mga kakampi niya ang papalapit na kalaban. Humingi siya ng kaunting oras bago umalis para hintayin si Ray. Kumuha ng armas, at tumulong sa laban. Pero ubos na ang kanilang oras ay wala pa rin si Ray. Wala na silang magagawa kundi ang umalis. Si Ray naman ay natrap sa loob kaya kailangan niya ng plan B. Pumasok siya sa loob ng water tank, habang naririnig niya si Hobbs na hinahanap siya. Kasabay ng pagbabalik ng kuryente ay kusang nag-flush ng tubig ang tangke. Tuluyan siyang nakalabas sa barko. Nakita siya ni Emil na nakalutang sa tubig. Nilapitan siya at binigyan ng hagdan. Nasa labas na din ang grupo ni Hobbs at pinaulanan sila ng bala. Binigyan siya ni Emil ng baril at gumanti sa kalaban. Natamaan naman sa balikat si Emil. Pati ang isang tali ng hagdan ay naputol din. Pinunterya niya ang mga tangke ng gas. Lumikha ito ng malaking pagsabog, kasama si Hobbs at iba pang tauhan. Nakaalis sila sa lugar at ibinaba sa isang isla sa Morocco. Isang sasakyan ang dumating para sunduin sila. Nagulat siya nang lumabas sa kotse ang kliyente niyang si Jessica Miller. Ito pala ang anak na babaeng tinutukoy ni Emil. At si Emil ay walang iba kundi ang most wanted na si Victor Mannheim. Inupahan siya ni Jessica para mailabas ang ama nito sa loob ng kulungan. Nalaman niya din na ang taong gustong magpabagsak sa kanya ay ang business partner niyang si Lester. Nang makabalik ay nakipagkita siya kay Abigail. Natuklasan nila na tumanggap ng kontrata si Lester bilang CEO ng prison program basta siguraduhin lang na walang makakatakas sa kulungang yon. At ang sahod niya ay 5 milyon lang naman kada buwan. Sa kabilang dako, sinubukan ni Lester na tumakas. Hindi niya napansin na nasa loob din ng kotse si Hush at pinatulog siya. Nagising siya sa loob ng isang box, na nasa ilalim din ng malaking barko sa gitna ng karagatan. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming salamat po sa panunood.